Itaas sa mga bandila! Isang malakas na wave tayo. Dito tingin, dito tingin. 3, 2, 1, wave! O balik yung wave, balik dito sa kabila. And wave! Alam nyo, dito na side, divide natin ha. O, upo muna po. Practicein muna natin yung ating palakpakan at hiyawan ha. O, dito muna tayo sa right side. Ang mga kababayan natin dito sa ating kanan! Malakas dito sa harap pero mahina sa likod. Kita sa camera eh. Dapat pinakamataas na energy. Isa pa! 3, 2, 1, go! Magpapatalo ba ang ating mga kababayan dito sa kaliwa? Ganun din, malakas sa harapan pero mahina sa likod. Isa pa, 3, 2, 1, go! Woo! Ayan po, ganyan po natin sasalubungin ang ating presidente, ha? Remember, next week na po ang kanyang birthday. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpakan na may kasamang hiyawan. Don't forget your flaglets. Live po tayo. Wave your flags. Live po tayo. Live tayo sa Radio Television Malacanang at sa Presidential Communications Office. Ready na po kayo? Nakulangan ako. Ready pa ba kayo? Isa pa, ready ba kayo? Mas malakas pa! Lakasan pa ang ating pagwagayway ng ating bandila, ladies and gentlemen, mga kababayan. Nakalabas na yung mga cellphones ba ninyo? Nakalabas na ba yung mga cellphones? Take more photos, more videos. Pakita natin ang ating pagmamahal sa ating mahal na Pangulo, ladies and gentlemen, mga kababayan. Itaas ang mga bandila, iwagayway. Patuloy natin iwawagayway. Pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bayan at sa ating Pangulo. Malapit na pong dumating ang ating Pangulo. Mga kababayan, huwag ibababa ang ating mga bandila. Itaas sa mga bandila! Ready na ba kayo? Huwag nating ibababa ang mga bandila, patuloy lang iwawagayway. Ready na mga kababayan? Malapit na! Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.
Mga kababayan, ipakita natin ang ating pagmamahal sa ating mahal na Pangulo. Itaas ang bandila! Magsigawan! Maghiyawan! Manatili po tayong nakatayo para sa pambansang awit ng Pilipinas. Magsiupo po tayong lahat upang maghatid ng kanyang pambungad na mensahe. Isang masigabong palakpakan para kay Ambassador Flerida Ann Camille P. Mayo. Mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., mahal na unang ginang Luis Araneta Marcos, mga kagalang-galang na kalihim at miyembro ng gabinete, mga kapwa lingkod bayan, at higit sa lahat, mga minamahal naming mga kababayan sa kaharian ng Cambodia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sayon Susday! Sa ngalan po ng daang-daang kababayan natin sa bulwagang ito at ang libo-libong Pilipino sa iba't ibang pook sa Cambodia, isa pong mainit at taus-pusong pagbati ang pinapaabot naming lahat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at sa mahal na unang ginang Luis Araneta Marcos. Masasabing tatlong bagay po ang nagpapatibay ng kahalagahan ng ating okasyon ngayong gabi. Una po ay pinili ng Pangulo na kayo ang una niyang makatagpo, ang mahal niyang mga kababayan sa Cambodia. Ang Pangulo po at ang unang ginang
ay kakalapag pa lamang nitong hapon sa Phnom Penh at sila'y nagtungo agad dito sa Sofitel upang makasama kayong lahat. Pangalawa po, kahit pangalawang beses na ng pagkakataon na ito ng Pangulo na kayo'y tagpuin, malugot pa rin po siyang pumarito upang makapiling kayo muli. Pangatlo po ay pangatlong beses na ring magtatagpo ang Pangulong Marcos at ang punong ministrong Hun Manet sa taong lamang ito. Ang napapadalas nilang pakikipagdaupang palad ay sumasalamin sa malapit na pagkakaibigan ng mga Pilipino at mga kamay. Maraming salamat po, Pangulong Marcos at Unang Ginang, sa inyong pagpapahalaga sa pamayanan ng Pilipino sa Cambodia. Mahal na Pangulo, nitong mga nagdaang linggo, ang iba't ibang mga pangkat ng Pilipino rito ay puspusang naghanda upang mapakita at maparinig ang kanilang dalisay na saya sa inyong pagdating. Ang mga mag-aaral ng St. Jude Thaddeus International School at Phnom Penh International School ay nag-ensayo araw-araw upang magbigay saya sa ating pagtitipon. Hindi rin po nagpahuli ang ating koro, soloista at saxophonist na nagsanay din upang dagdagan ang aliw ng ating palatuntunan. Nais ko rin pong banggitin na marami-rami sa ating mga kababayan dito ay malayo pa po ang pinanggalingan. May mga bumiyahe po ng 6 na oras mula sa Siem Reap. Nandun po sila. Ang iba naman ay galing ng Poipet at Sihanoukville upang sadyaing makita ang ating Pangulo at ang kanyang opisyal na delegasyon. Mr. President, noong 2022, nasabi po ninyo na hindi lamang po iisang inyong sugo sa Cambodia dahil lahat po ng mga Pilipino sa Cambodia ay ambassadors in their own right. In every line of work, whether they are teachers, engineers, accountants, auditors, managers, missionaries, skilled workers, even a chef, Filipinos co-build and maintain bridges of amity with their Kamay friends. Bakit nga ba po mahal at ginagalang ng mga Cambodians ang ating mga kababayan dito? Dahil po pinaparamdam ng mga Pilipino at pinapamalas nila sa kahariang ito na ang Pilipino ay likas na, mahusay, masipag, mabait, matalino, magalang, matulungin, mapagmahal, masayahin, at makadiyos. Tonight, Mr. President, I have the honor to introduce organizations that continue to fly our flag high in Cambodia. We count among them the biggest Filipino organization that spans the whole kingdom. SAMAPI po remains a close partner of the Philippine Embassy in advancing community interests and important community advocacies. Sila po ay nakikiisa at nakikilahok sa mga adhikain ng ating pamahalaan dahil batid nila na ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Narito rin po ang kasapi ng Prime Phnom Penh Eagles Club at Sargok Eagles Club, Cambodia Eagles Club. Tinitingala din po ang mga agila dahil sa kanilang kawang-gawa sa iba't ibang dako ng Cambodia. Bilang Pilipino, sila po ay nagpapamalas ng pagmamahal, pakialam at malasakit. We also have with us the Teachers Learning and Action Guild or TILAGC, another outstanding Filipino organization known for helping Filipino and Cambodian teachers improve their credentials through free training programs.
Pinatotohanan po ng Tilagsi na taglay ng Pilipino ang galing na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Isa rin po sa nagtataguyod ng Filipino pride ay Cordillerans in Cambodia. Bata man o matanda, lahat po sila ay taimtim na itinataguyod ang katutubong, tradisyon at sining. Dinala po nila sa puso, isip at diwa ang pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Nakikiisa rin po sa atin ngayong gabi ang mga kasapi ng Philippine Chamber of Commerce in Cambodia o PhilCham. Kaisa po natin sila sa pag-aalay ng talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng ating bayan. Sa makatuwid po, Mr. President, ang mga Pilipino sa Cambodia ay araw-araw na isinasabuhay ang panata ng bagong Pilipinas. Tunay pong sinusulong nila at pinangangaalagaan ang karangalan ng ating bayan. Mr. President, kung kayo po ay ang inyong pamahalaan ay palagi ang pinagmamalaki ang overseas Filipinos sa Cambodia, ay ang ating pamayanan din po ay pinahahalagahan ang lahat ninyong pagsisikap upang makamit ang mithiin ng sambayanang Pilipino. Kaya naman po kami ay tutulong na isulong ang karangalan at interes ng Pilipinas dahil nga pong batid namin na ang kaunlaran ng ating bayan ay hindi lang nakasalalay sa inyo lamang, kundi ang tagumpay ng ating iniibig na bayan ay pag-aari ng lahat ng mamamayang Pilipino. Mahal na Pangulo, bukas po ay mayroon kayong napakahalagang pagpupulong upang mapaigting ang pagtutulungan ng Pilipinas at Cambodia. Nasa likod niyo po kami, mahal na Pangulo, at makakaasa po kayo na ang Filipino community dito sa Cambodia ay patuloy na pangangalagaan ang mabuting pangalan ng Pilipino at ang magandang relasyon ng Pilipinas sa Cambodia sa layuning ang pagkakaibigan ng ating dalawang bayan ay magbunga ng kaularan at kariwasaan sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po muli, mahal na Pangulo, mahal na unang ginang at mga mahal na kalihim. At mga kababayan, dahil nais naming ipadama sa Pangulo ang kagalakan natin sa kanyang pagdating, mahal na Pangulo, pahintulutan niyo po kaming suklian ang inyong pagmamahal sa mga Pilipino sa Cambodia ng isang munting alay namin sa pagdiriwang ng inyong kaarawan sa ika-13 ng Setyembre. Mga kababayan, sabay-sabay po natin kantahan ang Pangulo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay po ang Pangulong Marcos, mabuhay po ang Pilipino, mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po, Ambassador Flerida Ann Camille Mayo. Upang handugan tayo ng awiting tiyak na bubuhay sa ating pagka-Pilipino, makakasama natin ngayon ang isang Filipino OPM icon. Sabay-sabay tayong makikanta sa nag-iisang Florante. Nais ko po munang bumati ng isang maganda at masayang gabi sa ating Pangulo, unang ginang, at ating pong mga ginagalang na mga panauhin ngayong gabi. Ano po? At nais ko rin pong bumati sa inyong gabi dito sa Vietnam. Ano? Sorry. Sorry po. Malaysia pala.
Ang mga awitin ko po ay mga awitin pong ipinagmamalaki ko na aking ginawa na tumagal sa haba ng panahon na tumimo sa isipan ng mga Pilipino. At kayo po at lahat po ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay aming ipinagmamalaki sa Pilipinas sapagkat nakakatulong po kayo ng malaki. Alam ko po ang inyong pakiramdam. Alam nyo, balitang-balita sa Pilipinas na yun pong mga Pilipino sa Cambodia ay matatalino at matataas ang IQ. Yun ang balita, ano po? Pero gusto ko pong patunayan kung totoo. Kaya testingin natin, ano? Kung gaano katalino ang mga Pilipino sa Cambodia. Kung gaano katataas ang IQ. Wala kayong gagawin kundi sagutin lamang ang aking mga hinandang mga palaisipan na kung tawagin po natin ay mga bugtong. Hindi tao, hindi hayop, ngunit merong ulo. Kadalasang kasama ay mga karpintero. At kung ito'y ililibing sa kahoy o bato, kailangang pukpukin ng martilyo. Ano sagot niyo? Pako, tama. Galing. Yeah, yan naman Pinoy. Matataas ang IQ. Okay, itong susunod medyo ika nga masaya dahil sa pagka nasagot nyo may premyo. Ano? Hindi naman malaki, kundi prutas lang. Mansanas, apple. Ayan, tignan natin. Pero kung masasagot nyo to, ha? Mansanas. Hindi tao, hindi hayop, merong butot balat. Mahaba ang bituka at ito'y lumilipad. Kapag hindi mahangin, ito ay tinatamad. Asahan niyong ito ay babagsak. Ano sagot niyo? Ano sagot niyo? Ang dami Okay, lahat po ng sumagot ng saranggola ay kaso isang mansanas po yung dala ko. Ano? Kaya hati-hati kayo doon sa premyo. Pero talagang palakas ng palakas ang inyong sagot, mga kaibigan. Okay, itong susunod naman, ang premyo ay para sa mga kababaihan. Ano? Sino sa inyo dito mahilig mag-parlor? Okay, sige. Gift certificate po ng parlor. Ano? May kaibigan po kasi kung may-ari ng isang funeral parlor. Matatalino talaga ang mga taga-Cambodia. Ito pa isa. Lumilipad ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko. Lumalakad subalit hindi nananakbo. 7 paa at 6 ulo. Alam nyo, ito gusto ko sa Cambodia, tahimik. Okay po, masyadong mabilis yata yung pagkakabugtong ko, ano ha? So, bibigyan ko po kayo ng isa pang pagkakataon, ano? At itong pagkakataon na ito ay bibigyan ko kayo ng pulgada, ano? Pagdating doon sa pinaka-clue, ay akin pong babagalan ng husto. Okay, isang beses pa, pakinggan yung mabuti, gamitin ang inyong imagination. Lumilipad ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko. Lumalakad, subalit hindi nananakbo. 7 paa at 6 ang ulo.
talaga. Sirit na. Kung sa bagay, kahit ako, hindi ko alam ang sagot doon sa buwisit ni Ine. Oy, maraming salamat po sa inyo, ha? At magandang gabi sa inyo lahat. At para po, siyempre, sa inyo lahat, yung aking pinakaika nga ay pasalamat sa lahat po ng naririto at pasalamat po sa lahat ng mga nakatulong sa akin. Kaya po ako ay nakatungtong ngayon sa ika nga ay isang tugatog ng tagumpay sa musika. Para sa inyo. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ko sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya itong awiting aking inaawit, nais ko'y kayo ang handugan. Tatanda, lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Mga kaibigan, ako ay may edad na rin, ano ha? At napapasalamat po ako at nakapanood din kayo sa akin at nagkita-kita po tayo mga Pilipino. Pero sana po ay pagdating ng araw, alam niyo naman na hindi po laging ako ay nasa entablado. Darating po yung panahon na hindi niyo na ako mapapanood. Pagdating po ng panahon na yon, sana po ay maalala niyo pa rin po ang isang Florante. Sana po ay maalala niyo pa rin ako kung ako ay nasa isang tabi na lang at nagbibilang ng pera. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Dahil minsan tayo'y
nariyan po ang Pangulo, unang ginang at ang ating mga bisita ngayong gabi. Nariyan kayo, narito ako. Ito pong ang araw ng Setyembre 7. Matatandaan natin at gaya nga na sabi ko na tayo ay nagkasama. Mabuhay kayo mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat, Florante! Likas sa kulturang Pilipino ang pagmamahal natin sa musika at pagtatanghal. Kaya naman, mapalad tayong makasama ang ilan sa mga miyembro ng ating Filipino community na may natatanging talento. Salubungin ng masigabong palakpakan sila Myra Bangad, Lovie May Campbell, Donald Velayo, Phnom Penh Choral Ensemble at Samuel Tago. Gumising na, araw ng pag-asa'y narito na. Dumating din, haharapin natin. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, madalang liwanag sa ating pangarap. Oh, haharapin natin. Sabay-sabay po tayong lahat. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa aking pangarap. Oh, haharapin natin, haharapin natin, haharapin natin, haharapin natin. Maraming salamat, Lovie May Campbell, Myra Bangad, Donald Velayo, Phnom Penh Choral Ensemble, at Samuel Tago. Sa puntong ito, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, ang kalihim ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas, Secretary Maria Teresa P. Lazaro. Bayan, ikinararangal kong ipakilala ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa kalihim ng ating Foreign Affairs, Secretary Tess Lazaro. Magsiupo po tayo. Mahaba-haba itong speech ko, kaya pero hindi bale, baka pag gugutumin kayo, magpapakain si Ambassador. Talaga naman yung Ambassador natin, game lagi. Wala parang ano, hindi siya nataranta. Dito rin po, papakilala ko rin po ang ating mga kasama, mga kalihim ng mga iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. Andito po ang Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang kalihim ng DTI, Department of Trade and Industry, Secretary Chris Roque. At ang departamento na para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa iba't ibang lugar, ang ating Migrant Workers Department, ang ating Secretary Hans Kakdak.
Andito rin po dahil marami po tayong mga ginagawang agreement sa gitna ng Pilipinas at saka ng Cambodia sa larangan ng edukasyon. At pagdating bukas ay ang meeting namin kasama na po ang paglagda sa mga mahalaga na agreement para sa edukasyon. Kaya't nandito po ang chairperson ng Commission on Higher Education, Chairperson Shirley Agrupis. At siyempre, ang ating ambassador to the Kingdom of Cambodia, Frida Ann Camille Mayo. At hindi naman siguro makukumpleto ang aking pagbati kung hindi ko babatiin ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Mga Pinoy talaga mahilig sa mga drama. Ang aking mga kasamahan sa gobyerno, yung mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat po ng aking mga biyahe sa iba't ibang bansa, bilang inyong Pangulo, lagit lagi ang pinakamasayang bahagi ng aking pagbisita ay ang pangkukumusta sa ating mga kababayan. Dahil, siyempre, alam mo, pagka nagpulong-pulong ang mga Pilipino, ay hindi may iwasan. Magandang kantahan, laging masaya, laging may patlak, laging may handa. Kaya't kami, kahit na mabigat ang trabaho ko minsan, lagi naming iniisip na pagka natapos ang trabaho, andyan yung ating mga kababayan na magpapasaya ulit sa atin at magbibigay sa atin ng dahilan para maipagmalaki muli hindi lamang ang Pilipinas, kundi lalong-lalo na ang mga Pilipino. Kaya't minarapat ko na kayo ang una kong makasama sa aking pagbisita ngayon dito sa Phnom Penh, sa Cambodia. Hindi po ito ang unang pagkakataon na tayo ay nagtipon-tipon. Noong 2022, nang ako ay bumisita sa Phnom Penh para sa ASEAN Summit naman, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap-usap. This time, we are here for a state visit upon the invitation of His Majesty King Norodom Sihamuni. Nitong Pebrero lamang, malugod nating tinanggap si Prime Minister Han Manet sa Maynila. Sa aking pagpupulong bukas sa mga pinuno ng Cambodia, magkakaroon tayo ng pagkakataon na muling pag-igtingin ang patuloy na paglago ang ating ugnayan sa Cambodia. Mahigit kumulang 7 buwan lamang ang nakalipas, nakapaglagda na tayo ng mga bagong kasunduan sa mga sektor ng finance, trade and investment, agrikultura, edukasyon, cultural property, tourism, competition law, and information and communications technology. Padadagdagan pa po iyan sa ilang pang kasunduan tumutugon sa ating pambansang interes at sa inyong kapakanan, katulad ng higher education, air connectivity, at ang pagsupil ng transnational crime. Higit sa lahat, ay patuloy natin tatalakayin sa Cambodia ang pagpapatibay sa kaukulang proteksyon at kagalingan ng mga migranteng manggagawa. Tayo ay nakikipagtulungan sa Cambodia upang sama-samang lumago ang ating ekonomiya. Hihiyakatin natin ang kanilang mga negosyante na maging masigasig sa pag-invest at pagnenegosyo sa mga kumpanyang Pilipino upang naman patuloy na yumabong ang ating ekonomiya. Sa ikabuturan ng magandang samahan na ito ay ang mga Pilipinong tulad ninyo na patuloy na pinasisigla ang ating pagkakaibigan. Maging sa silid-aralan, sa ospital, sa mga tanggapan ng negosyo, kahit sa bagong paliparan ng Cambodia, ipinapakita ninyo ang paghubog, pagkalinga, integridad at kahusayan ng mga Pilipino. You represent so powerfully a premium world-class Filipino brand that embodies heroism,
Hindi lamang kayo bayani ng inyong mga pamilya. Kayo rin ay bayani na kapuspalad dito sa Cambodia na binabahagian ninyo ng mga bunga ng sarili ninyong paghihirap. At masasabi ko po, sa dami na rin ng napuntahan ko bilang Pangulo ninyo, ay lagi pong nangyayari pag pinakilala ko sa kahit na mga Pangulo, Prime Minister, Hari, mga Sultan, sino man. Ang una lagi, pagka nagpakilala ko, I'm Ferdinand Marcos, I'm President of the Philippines. Kaagad, ang kasunod na sasabihin, oh, the Filipinos in my country make us so happy. We love them very much. They are very good to us. They are very hardworking. And ang katangian daw ng Pilipino ay hindi lamang sa masipag, hindi lamang sa mahusay, hindi lamang sa pag-aasahan, na maaasahan. Kung hindi, ang iba daw sa Pilipino, pagka hiningian mo ng pabor, wala sa trabaho, wala sa kahit birthday ng anak nila nagpapatulong magluto, yung mga tipong ganun. Lagi daw nandyan ang Pilipino. Laging nandyan ang Pilipino. Kahit hindi naman pakikitaan, hindi naman wala namang interest, kundi tumulong lamang. Yan ang katangian ng Pilipino na inyong laging ipinapakita sa ating mga kaibigan sa buong mundo. Kaya po, napakaganda ang tingin ng mundo sa Pilipinas dahil po sa inyo na nagbibigay ng karangalan sa pagka-Pilipino natin. Nagbibigay, pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino, ang image ng Pilipino, ang reputasyon ng Pilipino. Kaya kahit hindi nyo, baka hindi nyo po nalalaman, kami po ay talagang malugod na nagpapasalamat sa lahat ng inyong ginagawa, hindi lamang para sa sarili ninyo, hindi lamang para sa pamilya ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Kasabay nito, ang gobyerno ay patuloy na maglilingkod upang masuklian ang inyong mga tulong at sakripisyo. Kung kaya't naatasan ko si Secretary Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon upang maging katuwang ang ating embahada sa pagsulong ng inyong kapakanan at para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Hindi natatapos ang ating tungkulin na paniguraduhin maayos ang inyong kapakanan habang nasa ibayong bansa. Sapagkat sa ating mismong tahanan ay patuloy natin sinisikap na mapaunlad ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Ito ang pakikipagbahagi ng pamahalaan upang patuloy na kilalanin ang inyong pagsisikap. Sa tulong ng ating kabinete, asahan ninyo na lagi kaming magpupunyagi na maingat at maiangat ang buhay ng bawat Pilipino upang isang matatag, maginhawa at panatag na bagong Pilipinas ang sasalubong sa inyong pag-uwi. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagbati na maagang pagbati sa aking birthday. Akala ko noon, sabi ko, presidente na ako, pwede na ako mag-cancel ng birthday para hindi na ako tumanda. Hindi pala pwede, kahit na anong gawin ko, hindi sila pumapayag. Kaya maraming salamat at pinaalala niyo po sa akin na tumatanda na talaga ako. Ngunit maraming salamat po. Nakakataba po ng puso na marinig kayo kumanta. At yung aming kakainin mamaya, aming hapunan, para yan yung cake ang kakainin namin mamaya. Kagaya ng sabi ko, basta kasama ang mga Pinoy, laging masaya, lagi kang busog, laging may kantahan, laging may sayahan, at lahat nakangiti. At maraming salamat po, at maraming salamat sa lahat ng mga nakarating ngayong gabi na kahit na nanggaling sa napakalayong lugar, ay nagawa nyo ng paraan upang makarating dito
at makipagsayahan at makipagpulong sa atin. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang lahat ng ating ginagawa upang pagandahin ang inyong mga buhay, upang pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, upang pagandahin ang Pilipinas. Sama-sama po tayo sa pagsulong ng isang bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat po. Muli, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kababayan, sa puntong ito, iwagayway ang inyong bandila at sabay-sabay nating awitin ang Ako ay Pilipino. Oras na po para sa isang group photo kasama ang ating Pangulo. Itaas ang bandila at ilabas ang ngiti ng ating mga overseas Filipino workers. Mga kababayan, punta po tayo sa gitnang bahagi ng ating venue. Lapit po tayong lahat para sa ating photo opportunity kasama ang ating mahal na Pangulo. Muli, iwagayway po natin ang ating bandila at ilabas ang ating mga naggagandahang ngiti. Tingin po sa camera. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating mga bagong bayaning OFWs. Mabuhay ang bagong Pilipinas!